Dalawa ng paligo lamang ko sa akin. Dalawa lang. Nung naimbitahan ko ako dito, ang goal ko po dito, ang hangarin ko po dito ay mag-minister. Pero sa totoo lang, kaninong umaga hanggang ngayon, sa totoo lang, ang nangyari po, ako po na minister. You know what? I do believe that God has a plan to bless us and prosper us. Amen? Pero yun ay hangarin po ang Panginoon sa atin, may hangarin ng demonyo. Kung ilang pang buhay ang sinira ng demonyo. But the good news is what? The Bible says in the book of Revelation, we overcome the enemy by the blood of the Lamb and the power of the testimony. Narinig ko ba yung mga testimony na kung paano po nabuhay at nabago po ang buhay ng mga tao dito? Amen? Yung wala na isang malaking himala. Let me tell you this. Never allow the devil to step down to you. Never allow the devil to tell you that you are created for nothing. God does not create you for nothing, but God always creates us for something. You are created for greatness, not smallness. Your life is to be lived to a life of fullness, not to a life of emptiness. Kung hanggang ngayon ay hindi pa rin matagumpay ang buhay, kailangan na tanong po tayo. Tayo ba ay may relasyon sa Panginoon o tayo po ay may religion? It's very important for us to understand. As generals in this house, we are called to become leaders and world changers. Amen? Kung tayo pa naniwala, purihin mo natin ang Panginoon. Simula sa umaga kay Pastor Lele, binanggit po niya ang isang malaking general na leader po na si Haring David. Pangalawa po, ang anak po ni Pastor Manny, dalawa nag-testify at the same time nag-share po kanilang preaching about Timothy sa pang-leader. Pero ito po, sa totoo lang, ako po isang magulang, natulad po ang aking anak. Alam niyo po, nung kanina po nag-preach po yung dalawang anak ni Pastor Manny ito, para sa akin, napakamalaking tagumpay yung nakamit ko ni Pastor Manny. You know what? Because I do believe, in life, success without a success is a failure. Kahit gaano kalaki ang simbahan mo, kahit gaano kayaman mo, kahit gaano kalaki ang influensya mo, pag ang anak mo hindi sumusunod sa'yo, may problema po tayo. Would you agree? No amount of success in ministry, in business, in society can compensate for failure in the family. If I am a failure as a father, at the same time as a husband, I'm a failure as a preacher and as a person. Amen? Today I am to talk about something that's very important in our person's life. And we're going to talk about money. Who among you wants to have money? Sino sa inyo gusto ni Mama? Sa taas mga kamay. Hindi mo gusto kayo money. Sa totoo lang, ngayong Pasko, marami po nag-celebrate ng Pasko. Marami tayong mga pamahiin, lalo na kung malapit na yung bagong taon. Ano po yung mga unang-unang pamahiin? Ang unang pamahiin, lalo na nakuha po natin sa mga katulad namin, mga singkit. Pag tayo po daw ay matapos ng taon, kailangan magsuot ng damit na may kailangan mag-polkadot. Alam niyo ba yung pamahiin na yun po ay luma na, kailangan nagbago na. Bakit po? Kung kayo po ay nagsuot ng polkadot, ang representation mo yung barya. Gusto niyo ba kumita ng barya ng 2011? Yes or no? No. Nagbago na po, kailangan nagsuotin niyo na po ay rectangle. Bakit ang representation mo yung ay cheque? Gusto niyo pa kumita ng cheque? Yeah. Pero sandali lang, meron tayong pamahiin ng mga Pilipino. Bago mag-December, bago mag-31, January 1, kailangan tumalon. Di ba? Para tumakas. Huwag kayong tatalon pag kayo ay nakasuot ng rectangle. Bakit? Baka maging bounce ng check yung next year. Pero tayo mga anak ng Diyos at mga general dito ay hindi naniniwala sa hula, hindi naniniwala sa horoscope, hindi naniniwala sa swerte, naniniwala tayo sa isang Diyos na buhay na magbibigay ng mga wala. Because I believe if you want to be prospered by God, all generals must be generous. Repeat after me. Generals are generous. Generals are generous. With you respect the word of God, can I request everybody to please stand and open your Bibles to 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 19. 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 19. Pagkain mo natin sabay-sabay. Command those who are rich in the present world not to be arrogant nor to put their hope in their wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, which richly God provides for us everything for our life. Command them to do what? To
this way, they will make treasures for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold on the life that is truly. Let's bow our heads for a moment of prayer. Amo po namin, kami po yung bihingi po sa inyo ng patnubay. Banal na Espiritu, mangusap po kayo sa bawat isa po sa amin dito. Buksan niyo po ang aming isipan. Buksan niyo po ang aming puso. Tangnan niyo po ng magandang dinhi upang ito po ay tumubo at timabot. At analangin ko lang po ngayon, Panginoon, baguhin niyo po ang aming pananaw, lalo na paghahawak po ng salapi. Dahil alam ko po, na pinagpala niyo po ang bawat isa po sa amin dito at nilayunin po kayo na pagyamanin po lahat ng tao na dito. Lord, I just pray for your blessings, and I pray for your word to be preached. Lord, in all humility and greatness, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. You can now be seated. Pag sinabi po, mga kapatid, tayo po ay general, tayo ba ay namumuno? Yes or no? Are we called leaders? Yes or no? And if you are called a leader, very, very important. Let's start on paano po yung isang attitude, ang isang mindset ng isang general. Pag ikaw ay namumuno, ikaw ay leader, ikaw may nasasakupan ng mga tao. Amen ba? Pag ikaw may nasasakupan ng tao, kailangan isipin mo ang kapakanan ng karamihan kaysa ang kapakanan ng iyong sarili. The first thing that we need to understand about leadership and about generals, leaders and generals always think about others first before they think about themselves. Yan ang kailangan maunawaan po natin. Always remember, with leadership comes the word called privilege, and with privilege comes the word called responsibility. Ang isang pagiging pamuno at isang general ay isang pribileyo, hindi ito karapatan, hindi ito para gamitin, para alis-pusahin at isa yung gamitin para sa sariling kapakanan. Kailangan po, pag tayo po ay general, iisipin po natin bago tayo mag-desisyon, ano po ang magiging impact po sa mga taong dito na sinasakupan ko. First things first, generals are generous. In terms of you becoming generous, first things